Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Yes. Sa ulo ng mga balita ngayong Hunyo 25, 2024, Dilima absuelto sa huling drug case. Vice President Sara di magbibitaw bilang Vice Presidente. Mubit PNP magtutulungan sa paghuli sa kawatang riders. Mga barko ng China Coast Guard sa Zambales tanaw na ng mga mangingisda. Lalaki may hinahabol na kaalitan. Todas sa pulis. 24 na milyong sasakyan di nakarehistro sa LTO. Higit sa piso, taas presyo ng petrolyo, larga na. 44 anyos na negosyante itinumba sa Quezon City. Para sa mga pangunahing balita, Dilima absuelto sa huling drug case. Matapos ang 7 taong, tuluyan na naabsuelto si dating Senator Laila Dilima mula sa lahat ng mga kasong isinampal laban sa kanya na may kaugnayan sa droga. Ito'y matapos ibasura ng Muntinlupa Regional Trial Court ang ikatlo at huling drug case ni Dilima. Desisyon ni Muntinlupa City RTC Branch 206 Presiding Judge Hiner Hito nitong Lunes, Hunyo 24, taong 2024, pinagbigyan ang demurrer to evidence ni Dilima. Noong Marso, inihain ni Dilima ang demurrer kung saan hiniling nito sa korte na ipawalang sala siya at ideklarang not guilty dahil sa kabiguan ng prosecution na patunayan ang kanyang pagkakasala. Via reasonable doubt sa ilalim na rules of criminal procedure, ang demurrer to evidence ay isang motion para i-dismiss ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kapag napagbigyan ito, ay katumbas ito ng pagpapawalang sala. Ang nasabing korte rin sa huling kasong conspiracy to commit drug trading na nag-absuelte kay Dilima ang nagpahintulot din na makapaglagak siya ng piyansa. November 2023 nang makalaya si Dilima matapos magpiyansa. Sa kanyang huling kaso, ang dating mambabatas ay inakusahan ng pagiging kasabwat ng kalakalan ng illegal na droga sa loob ng maximum security compound na New Bilibid Prison. Sa kanyang kapasidad bilang dating Justice Secretary na may supervisory power ng National Penitentiary, nasuhunan din umano siya ng 70 milyon ng Bilibid convicts na inakusahan din niyang ginamit para tumakbong manalo bilang senador noong 2016. Vice President Sara di magbibitiw bilang Vice Presidente. Tiniyak ni Vice President Sara Duterte na wala siyang planong magbitaw o magbitiw bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Mananatili niyang maayos ang estado ng kanilang relasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito'y sa kabila ng una ng pagkalas ng Vice Presidente mula sa gabinete ni PBBM at pagbibitiw sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force o Local Communist Armed Conflict. Walang diskusyon about resigning sa office of the President. Ayon kay Duterte, sa eksklusibong panayam ng GMA, Integrated News Kamakalawa, tiniyak din niya na sa ngayon ay nakatutok siya sa Office of the Vice President at katunayan ay mayroong anya silang nakahanay na 10 proyekto. Aminado si Duterte na nalulungkot siya sa ginawang pagbibitiw sa DepEd dahil mahal niya ang kanyang trabaho roon. Gayunman,
nagdesisyon naman siyang bumaba sa pwesto para rin sa ikabubuti ng DepEd. Samantala, tiniyak din naman ni Duterte na maayos ang kasalukuyang estado ng relasyon nila ni Pangulong Marcos. We are still friendly with each other on a personal level. Ani Yapa. Move it! PNP magtutulungan sa paghuli ng kawatang riders. Nakanda ang isang motorcycle company na gamitin ang sarili nitong teknolohiya para tulungan ang Philippine National Police na mahuli ang riders na lumalagag sa batas. Ayon kay Move It General Manager Wayne Jacinto, bakit ang kanilang kumpanya ang posibilidad na mapasukan ang Move It ng masasamang individual o gamitin ng mga ito sa ang kanilang uniforme para maitugli ng mga ito ang paggawa ng krimen. Ginawa ng Move It ang pahayag sa gitna ng pagkakahuli ng isa nitong rider na di umano'y sangkot sa pang-hold up sa San Juan City kamakailan. Sinisiguro namin sa publiko kapag talagang sangkot ang Move It drivers, magiging transparency kami tungkol dito ayon sa Move It at gagamitin nila ang kanilang teknolohiya, ang kanilang mga app para i-trace ang guilty parties para mapanagot ang mga ito sa kanilang mga pagkakasala. Ayon kay Jacinto, binigyan din ng Move It Executive ng pagkakakanda ng suspect sa pang-hold down sa San Juan at pagkakahuli nito kinalaunan ay nangyari dahil na rin sa pagtulungan ng kanilang kumpanya. Nang matanggap nila ang report ng isang Move It rider daw ang involved sa pang-hold up, agad sila napag-ugnayan sa PNP para i-validate kung ang taong iyon ang gumagamit ng Move It uniform ay rider talaga nila ayon kay Jacinto. Paliwanag niya, ang naging aksyon ng Move It ay parte na ng ginawa nilang protocol noong pa upang matugunan ang mga katulad na insidente. Nang maidetini na ang suspect na ang kasabwat nito, natuklasan na ang nasabing Move It rider ay namamasada pa rin para sa ibang ride-hailing application. Mga barko ng China at Coast Guard. Ayan. Tanaw na sa sambales ng mga mangingisda. Nagpahayag na ng pagkabahala ang mga mangingisda mula sa sambales dahil sa lapit ang mga barko ng China Coast Guard sa pampang na Masinloc, Sambales. Ayon kay Leonardo Quaresma, Pangulo ng New Masinloc Fishermen's Association, nasa 30 nautical miles na lamang ang layo ng China Coast Guard mula sa pampang ng Masinloc. Anya, papalapit ang mga ito at natagalaw na nila. Sinabi ni Quaresma na pinagbabawalan sila ng Chinese Coast Guard na mangisda sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na sakop ng West Philippine Sea. Nabatid na hindi na pumupunta sa Baho de Masinloc ang mga mangisda dahil sa ginawang pangaharas at panggigipit ng China, paliwanag ni Quaresma. Dati-dati raw, nakakaabot sila sa malapit sa Triangular Polar Formation. So, ngayon, nasa 100 milyahe na lamang ang layo nila. Unang-una, nakikita na raw nila yung nangyayari ngayon na totoo raw mapanganib. Ang pangyayari ay talagang hinaharas sila. Yung mga mangisda, maging yung ating mga Philippine Coast Guard, sabi ni Quaresma. Napagalaman na simula ng Hunyo 15, mas dumami ang mga nagpapatrolyang Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc. Kumukuha na lamang sila ngayon ng pagkakataon upang makapangisda. Lalaking may hinahabol na kaaway o kaalitan, todas sa pulis.
Patay ang isang armadong lalaki na may tinutugis na kaalitan ng barilin ng responding police nang tinakarin nitong barilin na nangyari sa Tondo. Sa Maynila, kamakailan lamang ng gabi o kamakalawa. Naisugod pa rin ito. Naisugod pa sa di tinutukoy na pagamutan ang suspect na si Jonathan Marcial, 33 anyos, ng Gerald Trias, Cavite. Ngunit, idiniklara na rin patay ng mga doktor dahil sa mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Samantala, isinasailalim na sa investigasyon ang pulis na si PCPL John Nick Cueta, 33 anyos, na nakatalaga sa Police Station 12 ng Manila Police District. Sa pagsisiyasat ng homicide section ng MPD, alas 6:15 ng gabi na maganap ang insidente sa second floor hallway ng Building 25 ng Permanent Housing sa Tondo. Lumalabas na hinahabol umano ng suspect ng isang alias Jody sa naturang lugar. Nakarating naman sa kalaman ng pulis na residente rin o kapitbahays ng suspect ang pangyayari kaya mabilis itong rumisponde. Agad umano nagpakilala si Cueta bilang pulis na sa armadong suspect. Gayunman, sa halip na sumuko, itunutok pa nito ang kanyang baril sa pulis. Dito napilitan ang pulis na barilin ng suspect upang depensahan ang kanyang sarili. 24 na milyong sasakyan di nakarehistro sa LTO. Yan ang sinasabi natin, no? Okay. 20 milyong sasakyan di nakarehistro sa LTO. Nananatiling nasa 24 na milyong sasakyan ang hindi nakarehistro sa Land Transportation Office o LTO sa buong bansa. Bunga nito, pinayuhan ni LTO Vigor Mendoza ang mga may-ari na sasakyan na hindi pa nakarehistro na dalhin sa ahensya at iparehistro ang sasakyan kung ayaw magbayad ng penalty o ma-impound ang kanilang sasakyan. Tiniyak naman ni Mendoza, Albi, picture natin, tiniyak naman ni Mendoza na bilang na ang araw, no? Ito yung sinasabi natin, 24 na milyon sasakyan, di nakarehistro sa LTO. Sinabi naman ni Mendoza na bilang ng araw na mga unregistered vehicles dahil sa pinaigting na kampanya laban sa mga naturang sasakyan kaugnay ng no registration, no travel policy ng ahensya. Itong nagdaang 15 araw lamang ngayong Hunyo, nakahuli ang LTO na higit na 6,000 unregistered vehicles sa naturang bilang ay 5,127 ang motorsiklo. Napakarami, no? 34 naman ay yung mga pampaserong jeep, no? Ito yung mga kolorom siguro. At 7 pampaserong bus. Bukod sa mataas na multa, ang mga unregistered vehicle na mahuhuli ay i-impound sa LTO. Ito matindi, ito masakit. Kalbaryo na naman ng mahirap na mga mamapasada. Higit piso, RV, higit piso ang taas ng presyo. Sa petrolyong larga na. Higit sa piso, taas ang presyo sa petrolyo, lalarga na. Lalarga na ngayong araw, Hulyo 25. Sos, Mariones kahapon, araw ng Maynila. Ang malakiyang pagtataas, no? Sa presyo ng mga produktong petrolyo. Inihayag ng mga malalaking kumpanya ng langis na Petron Corporation, Pilipinas Shell at Chevron Philippines. Kasama na ang maliliit na kumpanyang si Oil Philippines at Flying V
na ang presyo ng kanilang mga produktong diesel ay tataas, patay kang bata ka, ng 1.75 kada litro. Gasolina, 1.40 kada litro. Kerosene, yung gas na ginagamit natin pangluto, sa pamamagitan ng 1.5 kada litro. Epektibo ngayon, no, Hunyo 25, alas 6 ng umaga, ngayong Martes, ang pagtaas. Dalawang iba pa mga higanteng langis, ang PTP o Philippines sa Total Philippines na walang produktong kerosene ay may bagong pump prices ng gasoline at diesel. Sa parehong mga pagtaas, alas 6 din ng umaga, ngayong ng Martes. Ang independent player ng Petrogas, Unioil, Philippines, Phoenix Petroleum, Jetty Petroleum, Philippines, at Eastern Petroleum na hindi nagbebenta ng kerosene ay magpapatupad din ng mga parehong hanay nagpagtaas ng presyo ng langis pagsapit din ng alas 6 ng umaga. Habang ang clean oil ay magtataas ng presyo nitong pagsapit pa ng alas 4:01 ng hapon na Martes. May extension pa. Nitong nakaraang linggo lamang, ipinatupad ng mga lokal na kumpanya ng langis ang big time price hike na 1.75 kada litro sa mga produktong diesel, kerosene na 1.90 kada litro, gasolina 85 kada litro. Sinabi ng PTT Media Relation Officer na si Jay Julian na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa iba't ibang bansa dahil sa geopolitical tension at mga panganib sa supply na nagdudulot ng pagtaas ng presyo sa domestic. Ayan, no? Ihanda na natin ang ating sarili sa taas presyo. RV, 44 anyos na negosyante itinumba sa Quezon City. Patay ang isang negosyante matapos na pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect kamakalawa ng gabi sa Quezon City. Dead on arrival sa ospital ang biktimang si Cyrus Aranda, 44 anyos, alias Raymond, residente ng Cubao, Quezon City. Batay sa police report, nangyaring insidente dakong alas 6:25 ng gabi sa Committee Street, area si Talanay, Barangay Batasan Hills. Nabatid na nakarinig na lamang ng sunod-sunod na putok ng baril ang saksing si alias Jonel hanggang makita niyang naliligo sa sariling dugo ang biktima. Nagsagawa ng masusing investigasyon ang pulisya upang matukoy ang suspect, gayon din ang motibo sa krimen. Yan ang naging balita para sa araw ng Martes, Hunyo 25, 2024. Ayan, weather report naman tayo. Ano ba ang lagay ng panahon, RV?
Yun yung naging balita para sa ating lagay ng panahon. Mula rito sa Kakampi, ito ang inyong kasangga sa pangalan ni Maria P. Pineda Nicodemus. Ito po ang Kakampi, June Ansores. Thank you, Harvey.